Magandang araw mga boss, kahit may bagyo, tuloy tayo sa trabaho. Ang problema kasi ni customer, napadaan siya sa baha, tapos na-stuck ng 3 araw itong sasakyan niya at ngayon gagamitin niya na ng kinambyo niya. Ayaw nang umabante itong sasakyan niya, kahit sa paatras mga boss, ayaw na rin yan, kaya susubukan ko yan. Hilahin ko nga itong handbrake niya mga boss, pakiramdaman ko yan. Parang normal lang naman nung hinila ko itong handbrake. I-on ko itong susi mga boss dahil nga sobrang labig nitong makina, para mag-heater yan, tapos i-neutral ko naman itong cambio. At dahil sa naka-on na itong ignition niya mga boss, i-start ko na itong makina. Tapos ilalagay ko yun sa first gear, tsaka ako ngayon paanda rin, bitawan ko itong clutch pedal. Ito na mga boss, kung makikita nyo, ginagasan ko yan, kaya lang talagang ayaw umabante. Ayaw ubusad oh. I-check ko nga ulit itong handbrake niya mga boss, nakasigunda na yan, kaya lang ayaw talagang umabante. Parang hindi nagre-release yung handbrake nito. Ayaw, nakambyo, primera. Segunda. Ayaw. Pangat ko nga yung isang gulong nito. Pasensya na mga boss sa padigay ako. Pinakain muna kasi ako ni customer bago niya ako isinabak dito. Pabugso-bugso pa naman itong ulan. In-interview ko yung driver. Ang sabi niya, napadaan daw siya sa baha. Tapos, na-stuck itong sasakyan ng 3 araw na naka-handbrake yan. Siyempre naman, dapat talaga naka-handbrake pag in-stuck mo itong sasakyan mo. Kaya lang, nung gagamitin na ni customer itong sasakyan nila at ikinambyo, dilagay sa primera or atras, ayaw na daw umabante. Kaya ang gagawin ko dyan mga boss, iilalim muna ako. Kasi mga boss, yung pangalawang check-up ko dito sa handbrake niya, nung hinila ko, parang magaan. Parang hindi siya bumibitaw. Kaya ang gagawin ko dyan mga boss, itong propeller niya, kakalasin ko yan. Gagamit ako dyan ng back sense na number 14. Yung 4 na nut dito sa propeller mga boss, tatanggalin ko yan. Kasi ito yung handbrake niya mga boss, yung nakikita nyo yung bilog na yan. Ayan yung pinaka handbrake niya. At para nga matanggal ko itong drum brake dito sa handbrake niya mga boss, kailangan talaga tanggalin ko itong propeller niya. Kaya nga nang sinabi ko sa inyo mga boss, meron lang naman yan 4 na nut na tatanggalin ka dito sa propeller mo. Dahil nga sa natanggal ko na yung 3 nut niyan mga boss, ito na ngayon yung pang-4 na nut na number 14 na tatanggalin ko. After ko matanggal itong pang-4 na nut mga boss, gagamit ako dyan ng ball hammer. Papaluin ko itong propeller. At kung mapapansin nyo, itong drum brake ng handbrake, talagang stack up siya. Sinaklas mo yung handbrake? Ha? Oo. Umikot eh. Ito magagawa niya kung di baklasin yan. Stuck talaga siya oh. Ayaw gumalaw oh. Kaya nga eh. Kagabi kung pagkuandar namin, iikot na sana yan eh. Oo. Transmission. Hindi mo naikot eh. Oo. Kaya din na namin pinagsa. Pinatay na lang yan eh. Lipat ako sa kabilang dulo ng propeller mga boss para tanggalin ko rin yung bolt and nut dyan. Kaya lang mga boss, grabe yung lakas ng ulan. Nandito ako sa ilalim ng sasakyan. Basahan na dito sa hinihigaan ko. Mabuti na lang pala hindi ko hinubad itong kapote ko. Ganito yan mga boss, itong propeller, yung kabilang dulo niyan, nakarugtong yan dito sa transmission. At ito namang kabilang dulo na tinatanggalan ko ng bolt and nut, nakarugtong naman yan dito sa differential. Na dapat pag inilagay mo yan sa first gear, papaikutin nitong transmission itong propeller. Para ito namang propeller, papaikutin niya naman itong differential mo. Na kung tawagin yan mga boss, rear drive. Kasi may tinatawag tayong front drive, di ba? Ito naman rear drive kasi meron itong differential dito sa likuran. At ito na mga boss, yung pang-4 na bolt and nut, natatanggalin ko. Pero iwan ko muna yung bolt mga boss. Yung nut lang muna ang tinanggal ko dito sa propeller niya. Kaya gamit itong ball hammer, paluin ko itong propeller. Yun, bumitaw din. Matagal ko rin pinalo yan mga boss. Edited lang itong video. Pinas forward ko. Grabe yung kapit ito mga boss, kaya ang tagal ko natanggal itong propeller dito sa differential eh. At dahil sa natanggal ko na yung mga tornilyo dito sa propeller, ayan na siya mga boss, tinanggal ko na yan. Kaya balik ako ulit dito sa handbrake niya. Ang gagawin ko dyan mga boss, ikutin ko itong brake drum ng handbrake niya. Kaya lang, masikip talaga. Kaya gagamit ako dyan ng number 10 na backsense. Luwagan ko itong nagko-cover dito sa adjuster ng handbrake. Pero may napapansin ako mga boss, habang inuuga-uga ng kamay ko itong drum brake ng handbrake niya, medyo naramdaman ko lumuluwag na rin. Dahil nga sa nakikita nyo naman, medyo umuuga na itong drum brake niya. Kaya lang hindi ko talaga siya mapihit mga boss, kaya paluin ko ng ball hammer yan.
Kung maikot ko sana itong drum brake mga boss, maitatapat ko yan dito sa adjuster niya. Para yung adjuster dito sa handbrake, may adjust ko yan pababa. At mahugot ko na kagad itong drum brake niya. Kaya mga boss, hindi ko talaga mapihit itong drum brake Kaya tsatsagain ko na lang itong drum brake niya para mabunot ko gamit itong flat screw. Sisikwatin ko yan palabas at kung mapapansin nyo, dahan-dahan ko namang nabubunot na itong drum brake niya. Kaya nga sabi ko sa inyo, pag kayo ang gagawa ng sasakyan nyo or kayo mag DIY, samahan nyo lang ng kaunting tiyaga. Ito na mga boss, mahuhugot ko na itong drum brake niya. O, diba? Nakita nyo, puro kalawang. Kasi nga, nababad daw ito sa baha. Inikot ko itong main drive niya sa transmission mga boss, okay naman. Kaya pa-start ko itong makina. Sana lang mga boss, pag pina-start ito at inilagay sa primera, umikot itong main drive niya. Dahil pag hindi, nako, yari ang lining nito. Nakita ko mga boss, kumapit yung preno yan. Ha? Oo, may handbrake. Sige, pandarin mo. Start. Lagyan mo sa primera. Ha? Oo. Oo, pandarin mo. Okay na, may ikot na. Segunda. Tulinan mo. Tercera. Hindi matigas si cambio? Hindi matigas? Ha? Malambot? Oh, kwarta. Oh, kwarta ka ngayon. Bayad ka. Neutral. Neutral. Okay na, umikot na. Neutral. Patay makina. Neutral mo na, patay mo makina. Okay na. Naipit sa handbrake siya mga boss oh. Ha? Naipit sa handbrake nga. Ayan Handbrake? Ayan pinalawang kumapit yung handbrake niya Ang tindi kumapit ng handbrake dito mga boss Sabi ko na handbrake. Ayun. Na kagabi. Oo. Na, ano Oh, lihain mo yan. Bumili ka ng liha. May liha ka dyan? Wala, bibili. Anong liya po? Nagpabili ako ng liha mga boss dahil nga sa kung makikita nyo, itong lining ng handbrake niya, grabe yung kalawang. Kaya kailangan malinis ko maigi yan bago ko ibalik itong drum brake niya. After ko maliha itong brake shoe mga boss, uulitin ko ulit yung pag-check up. Ibabalik ko itong drum ng handbrake niya. Okay lang para sa akin na 2 beses ako mag-check up. Total, hinihintay ko pa naman yung biniling brake cleaner. Kaya testing ko muna ito para sigurado ako. Ilagay ko na rin itong cover nitong handbrake adjuster. Start mo nga! Primera! Segunda! Okay na! Neutral! Okay na! Patay ba ka na? Neutral! Naka-neutral? Oo. Ano mga? Cambio mo nga, cambio mo. Oo. Okay. Kasi pag nag-freewheeling to, ay may problema yan. Okay. Oo. Lagyan mo sa ano, neutral na. Yan, neutral. Okay. Pwede mo itong gulong? May isa pa akong problema mga boss, itong gulong ayaw umikot, parang may nakakalso. Iniisip ko tuloy baka may problema dito sa differential niya. Sa differential niya. Kaya nga Differential. Kaya ang ginawa ko dyan mga boss, ipinaangat ko na itong 2 gulong para ma-check ko kung saan ang may problema. Kaya labas muna ako dito sa ilalim ng sasakyan ni customer para itong gulong ma-check ko kung bakit ayaw niyang umikot. Ito mga boss, pihitin ko. Yan. ayaw umikot itong isang gulong. Yung kabila. Nako, delikado to. Lipat muna ako dito sa kabilang side mga boss para ma-check ko yan kung iikot itong gulong or hindi. Uy, Yan o, freewheeling. Sa ano ata yun?
Pag ganyan mga boss na umikot itong kabilang side, malaki pag-asa. Pwedeng sa preno lang ito, nag-stack up. Huwag naman sana sa diferensya niya kasi magastos na yun. Naka-encounter na rin kasi ako ng ganitong problema mga boss. Nang pinipihit ko itong gulong, ganyan na ganyan din ang tunog niya. Yun naman pala, nabasag yung bearing dito sa differential, kaya ayaw umikot ng gulong. Sana nga lang, huwag ganun ang nangyari dito. Medyo patigil-tigil pa naman ako sa paggawa mga boss dahil nga sa biglang bumubuhos itong malakas na ulan. Kaya nga kung makikita nyo, naka-raincoat pa rin ako. Yan na naman mga boss, lumalakas na naman itong ulan. Ang plano ko muna dito mga boss, matanggal ko itong brake drum. Pwede kasing nanikit lang yung brake shoe nito dito sa brake drum. Parang ganun din sa nangyari dito sa handbrake niya, nanikit yung brake shoe dun sa drum. Kaya gamit itong ball hammer, paluin ko itong brake drum. Yun mga boss, umikot na itong brake drum niya. Kaya malaking malaki na yung chances nito na hindi mapagastos si customer ng malaki. Umipit siguro to. Oo. No? Kaya ako mga boss, yung mga kamag-anak ko na may sasakyan, kapag napadaan sila sa baha at yung baha na nadaanan pa nila putik, hindi ko pinapahandbrake at sinasabihan ko kung meron silang hose sa bahay na aabot para ma-sprayan nila yung sasakyan nila, yung mga gulong, pinapa-sprayan ko. Gaya nito mga boss, yung dinaanan ni customer, pati itong parking niya, lupa, yung dinaanan niya sa labas, putik talaga eh. Kaya yan ang nangyari, kumakapit talaga yung brake shoe dito sa brake drum niya. Yung handbrake nga sa may transmission, kita nyo naman, di ba? Inabot yun eh. Kaya grabe yung kalawang nun mga boss. Ito na mga boss, tanggal ko na itong brake drum at ang una kong napansin dito mga boss, itong brake drum niya, ganun din, kumapit itong brake shoe. Buti na lang, hindi stack up itong wheel cylinder niya. Yung mga piston dito sa brake wheel cylinder, okay naman. I-check ko itong differential mga boss, pati itong axle niya, yung bearing. Ayan mga boss, kung makikita nyo, okay naman, wala naman akong naramdaman na problema. Kala ko kanina, differential may problema. Kala ko nga rin, tumutunog eh, pag ganun ko, tumutunog. Oo. Kala ko bubuksan yung differential. Differential, kumapit to. Oo. Kumapit yung brake shoe. Inalawang. Dulob kasi yan dyan, malalim. Pag ganitong nabaha mga boss, wala talaga tayong choice dyan kundi gamitan natin ng penetrating oil. Mas mabilis kasing bumitaw ang kalawang mga boss pag ginagamitan mo ng penetrating oil, tapos ipapaliha ko yan. Sabi kasi na nag-comment, hindi daw pwede gamitan yan ng penetrating oil. Mas maganda raw, iparepaste ko na lang. Kasi ayun daw yung nabasa niya. Pwede naman yun mga boss kung sa'yo yung sasakyan. Paano kung walang budget yung customer? Hayaan ko na lang na kinakalawang yan dahil masama pala gamitan ng penetrating oil para matanggal yung kalawang. Siguro boss, nung napanood mo yung video na ginawa ko, hindi mo tinapos. Ang ginawa mo, nagkomento ka agad. Tapos bumalik ka ulit sa pagbabasa mo. Kaya ang nangyari, hindi mo na alam kung ano pa yung huling ginawa ko. Kasi mga boss, kapag ginamitan ko ng penetrating oil yan, ay nanggagamitin kong panlinis, yung penetrating oil na ginagamit ko ngayon. Ang mangyayari yan mga boss, may possible kapag nagpreno ka, dudulas yan mga boss, at alam ko naman yun. Hindi mo kasi tinapos yung video ng pinanood mo. Kaya ang nangyari, naligaw ka. Pero wag kang mag-alala boss, naiintindihan naman kita. Lipat na ako dito sa kabilang side. Tandaan nyo mga boss, ang paggawa ko ng video ay para mabigyan kayo ng idea, hindi para makipagdiskusyon ayon sa talino mo. Kasi para sa akin, yung pagbibigay mo ng idea para makatipid yung customer sa paggawa ng sasakyan nila, mabuti yon para makatipid sila. Balik na ako sa trabaho mga boss, tanggalin ko na itong gulong dahil nga sa napansin ko dun sa kabilang side, yung brake shoe niya medyo manipis na. Kaya ang gagawin ko, buksan ko muna itong brake drum dito sa kabilang side. Medyo giniginaw na ako mga boss, kaya i-forward ko na ng kaunti itong video. Tanggalin ko na itong screw na nakalagay dito sa drum brake niya. Medyo malakas na kasi itong ulan mga boss, baka hindi ko na ito tapusin, bukas na ulit. Mag-aalas 5 na rin kasi ng hapon. Sa bawat pagtanggal ko pa naman ng drum brake nito, puro stack up, ang tigas. Wala pa naman itong lagayan ng mga tornilyo mga boss para pihitin mo. Kaya pinagtsatsagaan ko talaga tanggalin itong brake drum. Naka-forward lang yan mga boss. Akala nyo ganun-ganun ko lang sa tinanggal. Pinorward ko lang itong video. Edited kasi yan. Kaya pinaiksi ko na lang para mas mabilis nyong mapanood itong video. Hindi kayo mainip. Ayan mga boss, tatanggal ko na itong brake drum niya. At kung makikita nyo itong brake drum, ganun din siya mga boss. Kumapit din yung brake shoe dyan. Ayan o. Nakita nyo naman. Kinalawang ng husto. Kaya ang gagawin ko dyan, bababarang ko ulit siya ng penetrating oil. Tapos palilihahin ko yan at pag nalihan na, pupunasan, babanlawan, gagamit ako ng brake cleaner
para yung nailagay ko or na-spray ko na penetrating oil dito sa brake drum, pati dito sa preno niya, sa brake shoe, mawas out ng brake cleaner. Kaya lang mga boss, may problema. Kung sa kabilang side, medyo manipis yung brake shoe, dito, totally manipis na talaga. Pero, isprayan ko muna ng penetrating oil itong brake adjuster, pati yung mga return spring dito sa brake shoe ni customer, para yung kalawang na kumapit dyan, mabilis siyang bumitaw. Pinatawag ko yung may-ari mga boss. Andiyan ba si Romel? Tawin ko. Ilawan natin. Wala na eh. Hindi na talaga kakayanin, manipis na eh. Sayang naman kasi kung hindi ko yan papalitan, isang buwan lang aabutin yan, babalik ulit sa akin, o di wala din. Gagastos naman ulit si customer, nakakahiya. Na to, wala na kami magagawa dito. Gustuin ko man na i-adjust to, sobrang na to sa nipis eh. Muli mga boss, maraming salamat sa panonood, at dahil sa mahaba itong video, pakiabangan na lang sa part 2. Sana lang lagi kayo nakakakuha ng idea, at kung maaari, huwag nyo naman sanang kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Salamat!